The Knights of Praise International. Your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciple of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potan, Shatin. Contact 960-85197. Shiwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Mack. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuwen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuwen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building, number 8, Chiweng Ho Street, Qingyi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God. Good morning, Jesus. Good morning sa lahat ng mga kapatid po natin na nakasubaybay ngayon. Ngayon ay araw ng Friday. Praise God. Kung hindi ako nagkamali, May 23, if I am not mistaken. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. Good morning, Malati, Manila City. Praise God. At of course, nandito po tayo ngayon ulit sa ating hotel dito po sa Century Park Hotel dito po sa Lunita, Lunita. Yeah, malapit sa Lunita, of course. Praise God. Malati City. Purihin ang Panginoon. So sa lahat po ng ating mga kapatid na naka-tune in na ngayon sa ating morning devotion, kayo po ay aming binabati sa pangalan ng ating Panginoon. Napakaganda po yung service itong itong nakaraang buong maghapon. Amen. Ng May 22, yan po ay Huwebes. Salamat po sa napakagandang mensahe, sa napakagandang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. It's about a challenge sa ating mga ministry, mga kapatid, na binigay ng Panginoon sa ating mga buhay. So binabati din po natin ang mga kapatid po natin na kung naka-tune in sila ngayon, ang ating prayer team dito po sa The Knights of Praise International. Okay, greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Mamaya ay start na naman po ang atin pong gawain sa umaga, morning session. Okay, so napakaganda po ang mga lectures na amin pong napapakinggan. So pwedeng manood po kayo ng night service kasi naka-live po yan. At i-search nyo lang po ang United Pentecostal Church Philippines Incorporated at mapapanood po ninyo yung atin pong live service sa gabi. Ayan, mag-start po yan ng mga 6 o'clock hanggang 9 o'clock. Okay, so bago tayo magpatuloy,
pagpasensyahan nyo na talaga. Ito po ay do live po tayo, pero yung preaching ay naka-premiere po yon dahil katulad ng sinabi ko sa inyo na hindi po available ang ating mga pastor sa kanila pong schedule upang mangaral po ng salita ng Panginoon. Kaya pasensya na po at hanggang sa muli kami po ay humihingi ng inyong paumanhin dahil po sa hindi maganda po yung amin pong internet connection. Purihin ang Panginoon. Okay, so sa ating pagpapatuloy, I think we need to come first into the Word of the Lord, and we ask God to bless our morning devotion this Friday morning. Panginoon, maraming salamat dahil po sa pagpapala na yung binigay sa aming buhay. Salamat at kami po ay nakapagpatuloy kahit hindi pa maganda ang aming signal, pero nagagawan po namin ng paraan para ma-feed kami ng salita ng Panginoon, makalapit sa iyo ng mayroon pong pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming channel, ang YouTube channel na ito na aming ginagamit ng tuwing umaga, Panginoon. Kaya we need to ask your blessing, your anointing, at lalo na sa pangangaral ng iyong salita, pagpalain mong mensahe na dadalhin ni Pastor Librado. Purihin ang Panginoon. At pinapanalangin ko rin ang lahat ng nakatune in ngayon. Pagpalain po ninyong bawat isa. Ma-inspired po kami sa mga salita mo at mga prayer requests na amin pong idudulog sa iyo sa umagang ito. We claim, Lord, ang kasagutan ng aming mga petition. Panginoon, bigyan mo kami patuloy ng magandang internet connection kahit ito po ay medyo poor, pero ikaw ang may control ng lahat. Lord God, we bring back to you all the glory, all the honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos at muli nating ipalakpak ang ating kamay para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Ayan mga kapatid, so purihin ang Diyos na buhay. Okay, so sa oras na ito, kumakatok po ang inyong lingkod at muli po akong nakikiusap sa inyong mga time na i-share po natin ang ating link, ang link po ng ating channel sa lahat po ng inyong mga kasama, kapatid, kaibigan at ang mga social media friends po natin. Paki-share po mga kapatid para sa ganun ay marami pa rin ang manood at sumubaybay sa atin pong morning prayer devotion. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Amen, at pagkakaisa sa pananalangin. Okay, so salamat sa Diyos at tayo muli ay sumamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. At habang tayo po ay aawit, muli kong dadalhin po sa inyo ang awit mula kay Brother Ulysses Ablang. Kahit wala na po siya mga kapatid, ang kanyang mga awit ay punong-puno pa rin ng pagkasi ng Espiritu ng Panginoon sa awit na yan. Alright, so let's give the glory about this song, ang lahat-lahat, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Okay, let's pray. Let's hear the song, praise God, from our late brother, Brother Ulysses Ablang. To God be the glory. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing.
galing, magpakailanman pupurihin, sasambahin. Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin kong damin ng yakap mo, hangarin kong sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin kong damin ng yakap mo, hangarin kong sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Praise the Lord. Kahit kinuha na ng Panginoon si Brother Ulysses Ablang, ako'y naniniwala na ang mga mensahe ng awitin na yan ay nagbibigay po sa atin ng panibagong encouragement, kalakasan sa bawat isa. Amen. Sa mga kapatid po natin ngayon na naka-live, na naka-join sa ating morning devotion, sana po'y lagi tayong na-inspired sa mga mensahe ng awitin na nagbibigay po sa atin ng panibagong kalakasan tuwing umaga. To God be the glory. So, habang kami po ay nandito mga kapatid sa General Conference, we will try our best na hindi po dapat ito mawala tuwing umaga ang gawain po ng pananalangin. Di po ba mga kapatid? Kasi napaka-importante ito kahit ano pa mang kabisi po natin. Na antala lang ito. Amen. Nung Lunes talagang humihingi ako ng sorry sa inyo dahil po sobrang bagal po ng internet. Hindi ako makapag-upload at puro buffering na lang ang nangyayari.
Kaya nag-error po yung aking setup. So kaya wala po, hindi ako makakonik ng Monday. So itry na naman natin ulit ito na sana po'y walang distraction at walang glitches sa atin pong online prayer morning devotion. Alright, so medyo maiksi lang ang ating morning devotion ngayon dahil po sa panahon at kabisihan po natin. Praise God, at hinahabol lagi natin yung oras at panahon dahil po sa gawain po dito sa General Conference. Purihin ang Panginoon. So sa oras na ito ay hindi na natin po sayangin ang pagkakataong ito na tayo po ay makarinig na ng salita ng Diyos bago tayo dumako sa pananalangin. At sa salamat po sa chance, mga kapatid, na binigay ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Okay? Alam nyo mga kapatid, habang nandito po tayo ngayon na nagdadove ng morning devotion, maraming kumakatok sa pintuan. May mga pastor tayo na pumupunta dito sa atin pong room dito sa hotel. Praise God. So anyway, praise God. God is in control of everything. So, come on, Pastor Librado, preach the word of God this morning. Text. Yan po ay nasa Acts chapter 4, reading from verse 19 and 20. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto more than unto God, judge ye more. Unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Hindi maari naming ipahayag, hindi namin pwedeng ipahayag ang aming nakita at narinig. So walang makakapigil po. Amen? So tayo lahat ay dumulog sa Diyos, Panginoon, yung pong pagpalain ng mensahe na ipapangaral ng iyong lingkod. Gamitin mo ako minsan pa, langisan mo ang aking bibig. Pangunahan po ninyo ako, bigyan niyo po ako ng fresh rhema in between the line of the message. At Lord, speak to your people today, O God. Kahit masabi po natin na ilan lang po kami dito, pero ang iyong kapangyarihan ay sapat na kumilos para ma-revive ang aming mga kaluluwa. Dalangin ko, Panginoon, wala po akong magagawa kung wala po ang iyong kapangyarihan. I'm asking your anointing in my life, Father. Prepare the heart of your people to receive the word that comes from you, Lord. I'm just only a weak vessel na willing to use by you. But God, ipadaloy mo sa buhay ko, sa aking bibig, Panginoon, ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. Panginoon, balutin mo kami ng iyong banal na dugo at ang iyong spirito, Panginoon, ang siyang bukal na dumaloy like the spring, O God. Amen. Water that comes into our life. Father, to you the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. Ipalakpak natin ang ating kamay para sa kanyang kapurihan. To God be the glory. To God be the glory. Praise God.
Ang ganda nung sinabi po ni Peter and John, amen, sa kanila pong sagot. Dahil pinipigilan po sila ng mga Sanhedrin, mga leader po, mga kapatid, sa Jerusalem, na manahimik na lang sila at huwag po nilang ipangaral ang pangalan na yan. Shall we say amen? Pero ang sabi mga kapatid ng Bible, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. So I would like to preach to you the title of this message in his title, Apostolic Without Apology. God bless you, and you may be seated right now. Are we the apostolic people of God? Pag sinabing apostolic, mga kapatid, ito po yung mga anak ng Panginoon na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tumanggap ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus, nagpupuri sa pangalan ni Jesus, nananalangin sa pangalan ni Jesus. Shall we say praise the Lord? Kaya hindi nila pwede tayong pigilan dahil may pangalan na tangan-tangan po natin. Apostolic without apology. Do you believe that we live in a in-your-face society? Now, pag sinabing in-your-face society, this is not a good enough to be what you want to be. Hello? But there is an unwarranted need to prove that you are defiant of all others. Meron po tayong freedom of speech. Mula po kay Dennis Rodman. Si Dennis Rodman po ay isang dating NBA basketball player. Hinahangaan ng maraming manunood. Amen. Pagdating po sa sports. Dumating yung time na si Ellen DeGeneres, isa pong media reporter sa USA. At ang sinabi, dineclare ni Dennis Rodman kay Ellen DeGeneres, sabi niya, homosexuality and rebellion are flaunted or shown up. Kanila pong ipinagmamalaki, ipinapangaral as the ultimate expression of independence and individuality. Yan po ang paningin, konsepto ng mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon. Kanilang pinapangulandakanan sa buong mundo. Amen? Ang ganitong mga salita. So, if we talk about the praise in your face, this is an idiomatic expression, amen, that typically conveys a sense of boldness, a sense of cold aggression, or confrontational attitude, that it can be used in a various contexts, including confrontation. That is the word in your face. Confrontation means when someone is being direct or asserted, and often in a challenging manner. For example, he was in my face about my mistakes. Alright. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya kung bakit ko nagawa ito. Ganong mga hugot ba? In your face. And also, aside from confrontation, this is the spirit of brashness. Brashness, it can describe something that is done in a flashy or ostentatious way to draw attention. That's the word brashness. Halimbawa, the advertisement was very in your face with bring colors and loud music. Yan po ang brashness. And one thing about in your face is the word provocation. It may be implied that someone is deliberately provoking or challenging another person. Halimbawa,
her comments were so in your face that it couldn't help but response. Yan, minsan ginagamit talaga ang social media, lalo na sa Facebook account. Doon po nila nilalabas para i-provoke ang isang tao. Somebody say amen. That's the word, in your face, that couldn't help but respond. So overall, it suggests a lack of subtlety in an intention to make a strong impression to provoke a reaction. So this afternoon, if you don't like it, deal with it. If you think it wrong, then keep your opinion to yourself. I am not a prominent of this in your face attitude, but I believe that we must refuse to be intimidated. Shall we say praise the Lord? Meron tayong Diyos na tagapagtanggol, mga kapatid. Hindi na kailangan ikaw ang mag-react, mga kapatid, kung ikaw ay hurt, kung ikaw ay nasaktan, mga kapatid. Pangako ng Diyos, I will fight the battle for you as long as you are in my will. Hallelujah, as long as your life is connected to the will of God, no matter what they say. Hallelujah. God is real in your life. So I would like to challenge you. You must be refused to be intimidated. Hallelujah. To God be the glory. Apostolic without apology. If you remember in the Bible, there is a lame man at the gate, beautiful, in our story, such as I have. So Peter began his life after Pentecost, when Peter and the rest of the apostles received the power of the Holy Ghost, which Jesus promised to them. He was apostolic without apology. Pagkatapos nilang matanggap ang apoy, ang pangako ng Espiritu Santo. So Peter and John were arrested for preaching the gospel and teaching the people about Jesus and the resurrection of the dead. If you read the whole chapter in our verse, the reason why, mga kapatid, na na-contempt, mga kapatid, hindi sa quadcom to ha. Praise God, na-contempt yung dalawa, si Peter and John, dahil nung pinangaral nila ang ating Panginoon na nabuhay na mag-uli at yun ang kanilang basihan na ang tao kapag siya'y namatay, mabubuhay muli. Galit ang mga Sinedrin, galit ang mga high priest nung nalaman nila, mga kapatid, na ang patay ay yung kamatayan ng ating Panginoon ay isang napakalaking kahangalan sa kanilang pakinig. Alam niyo po ba, mga kapatid, nagalit talaga ang dyablo, amen, nung nabuhay muli ang ating Panginoon. Kasi nalaman ng dyablo na ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kagalingan, nagkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Kayo nung narinig ito ng mga Sinedrin, ayaw nilang ipangaral ang ipinangaral ni Pedro at saka ni John. At ito ang dahilan, nag-meeting po sila kasi gabi na na-contempt yung dalawa. Kanila pong nilagay, mga kapatid, house arrest po sila. Dahil gabi na, bukas na lang sila lilitisin. Kung basahin natin ang buong istorya nito. Everybody say amen. So meaning to say, they were thrown into jail because on that night. But the word of God does not return void. Hello? Ang dahilan kung bakit sila'y nahuli, dahil pinangaral nila na si Kristo ay nabuhay na maguli. At ang sabi nila, yun ang basihan, na kapag ang tao mamatay, mabubuhay din siya ulit.
Somebody say, praise God. Pero hindi nila mapigilan. Ang sabi ng Bible, 5,000 lalaki, mga kapatid, lalaki lang ang sinabi ng Bible na na-bless at na-save. Dahil sa pangangaral nila yan, hindi pa binanggit ng Bible ang mga babae, ang mga young people. Men lang ang binanggit ng Panginoon, ng Bible. Shall we say, praise the Lord? They were thrown into jail, but the word of God does not return void, because it's about 5,000 men were saved because of their preaching on that day. Woo! Apostolic without apology. Halabashikaraya. So the next day in that story, they were brought before the Sanhedrin to be questioned and reprimanded. Humarap na sila sa Quadcom. In their presence, Peter answered, "How did you heal this man? In what power, in what authority, what name you preach?" The Bible says that Peter was filled with the Holy Ghost and began to preach to them. Everybody say, praise God. Sa kaninong pangalan, sa kaninong kapangyarihan, ninyo ipinapangaral ito? Apostolic without apology. Dahil nung tinanong po nila si Peter, katabi po yung lame man na napagaling sa pangalan ni Jesus. So wala po silang lusot, Nanay Lenny. Humahanap po sila ng butas para dalhan po sila, mga kapatid, isusubpi na sila at ikukulong. Wala pa ang DOJ noon, mga kapatid. Wala pa ang NBI noon. Pero hinahanapan po sila ng butas. Paano mo mabibigyan, mga kapatid, ng kaso itong dalawang ito na nag-declare na may pangalan na kanilang ginamit? Amen? In the name of Jesus, silver and gold have I none, but I have the name of Jesus Christ. Amen. Rise up. Praise the Lord. Rise up and walk. Praise God. This preaching is so long. So mga kapatid, alam kong medyo nabitin po kayo. At hindi ko po kayang i-upload ito lahat dahil masyadong mahaba. Pero salamat sa mensahe. And I will bring back to you the part 2 of this message tomorrow. Praise God, Saturday. It's Saturday, yeah? Praise God, dahil masyadong mahaba ang video. Nahihirapan po ang computer na i-upload ito dahil po sa hina ng internet. Anyway, ang issue dito, mga kapatid, ay meron tayong Panginoon na tagapagtanggol. Praise God, tumayo lang tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. The Lord said that He will never leave us nor forsake us. To God be the glory. Praise God. This is about the apostolic without apology. My point is, hindi tayo nagsisisi. Amen, na tayo tinawag ng Panginoon sa isang apostolikong pananampalataya. Purihin ang Panginoon. We will not feel sorry why the Lord called us, mga kapatid, para tayo po ay tuyain ng mundo, tuyain at pagtawanan ng mga tao sa ating likod. But we are the believers, apostolic, believing in one God and without apology. And thank God for that great revelation from the Lord na binigyan tayo, mga kapatid, ng kapangyarihan. Amen, na tayo po ay maging matagumpay sa ating paglilingkod.
Praise God. The part 2 of the message is going to bring it back to you on Saturday morning. Praise God, kasi yung pag-upload nito ay napakahirap, mga kapatid. Okay, kaya sinort ko lang muna, ginawa kong part 1 and part 2. Ang mahalaga ay meron tayong oras para makapanalangin, mga kapatid, sa Panginoon. At ang salamat sa pagkakataong ito na tayo po ay dudulog sa umagang ito sa presensya ng Diyos at hingin natin ang kanyang basbas, ang kanyang habag sa ating buhay para makapanalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. We know that we are living in this end time society, that when your troubles is too much to bear, saying that any of this great prayer that I'm going to lead you this morning will take you down the path of resolution through the presence and through the Word of God. So there are a great source of inspiration, amen, to encourage you to have your own personal conversation with the Lord this early morning. So we will ask God for His divine help in times of trouble. To God be the glory. O Lord, our God, You are our refuge and our strength. You are our ever-present help in times of trouble. Hallelujah. When it seems like our world is crumbling down and crumbling around us, and we are thrown around by the storms of our life, we pray, Lord, that take away our fear. When we are weak, Lord, You are our strength. When we are vulnerable in the kinds of problems and trials, You are our refuge, Lord. When we cry for help, You will always dare to give the answer. Lord, I pray that remind us, Lord, that You are always with us. You will never leave us nor forsake us. Lord, You are the name above every other name. Your name is like a fortified tower in which we can find safety and security. When we are in trouble, God, we will find peace in Your name. Hallelujah. When we feel weak, oh God, we will always find strength in Your powerful name. When we feel overwhelmed, oh Lord, we can find rest in the power of Your name. And when we feel something bad in our life, God, hallelujah, we can find rest. Hallelujah. And when we feel surrounded by pressure on every side, we can find stability in Your name, oh Lord. Hallelujah. Your name is a beautiful name. Lord, I pray that help us to rely on You through the power of the name of Jesus Christ. Your hands through the stars into space, and the same hand reaches down to us with a gentle touch. Lord, I pray that we don't have the strength to deal with the situation that we are facing in our life. Lord, please, we pray that uphold us with Your righteousness, with Your powerful hands. We don't know, Father, what to do, but please help us. You say that we do not need to be afraid or dismayed because You are our God and You are with us. So I pray that help us to know Your presence in the midst of our circumstances and draw strength from You, O God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Remember also our brethren right now that they are tuning in and join this morning prayer devotion. Lord, I pray that stretch forth Your hands toward their family, toward their life, oh God. Strengthen us always every day so that we may overcome all the fiery darts of the devil in our life, and we will going to hold on all Your promises in our life, Father. Thank You so much for this privilege this morning of Friday, that every one of us in this platform, oh God, Lord, i-bless Mo ang bawat isa, Panginoon. Abutin Mo ang aming mga needs, especially to all my brethren that are suffering
infirmities in their physical body. Some are suffering kidney problem. Some are suffering heart failures, heart problems, oh God. Acidic, Lord, arthritis, or whatever infirmities, God, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ, I declare a miraculous healing to all your people right now, O God. Kung sino man ang nakakikinig ngayon na nanalangin, Panginoon, na may pananampalataya, we will receive healing today, O God. We will receive deliverance in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Continue bless also, O God, ang nalalabi pang araw ng aming General Conference, God, that every day you will move powerfully to every ministers, wives, and children, and brethren, Lord, under this organization of United Pentecostal Church, Philippines and International. Dear Lord, I pray, God, that everyone will go home revived, go home refreshed after the conference in the name of Jesus Christ. And we will bring the fire of revival in every local church that we will attended. God bless us today, oh God, bless us this morning in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kahit konti lang ang panahon po namin, Panginoon, nag-join ngayong umagang ito. Pero ang mahalaga, Panginoon, nakapanalangin kami, nakapakinig kami ng iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na taga Nazareth. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Come on, shall we give one more time a hand clap of praise? And shall we glorify the name of the Lord Jesus Christ? Purihin ang Panginoon. Maraming salamat mga kapatid at tayo po ay magpaalam na sumandali at sa araw ulit ng bukas sa part 2 ng mensahe, Praise God Apostolic without apology. Purihin ang Diyos, pasensya na po kayo kasi marami pong hindi available na makontak para makapag-lead ng panalangin. Kaya di bali mga kapatid, ang guidance, ang anointing ng Panginoon ay atin pong nararamdaman. Purihin ang Panginoon. Okay, ito po si Pastor Bobby Librado. Muling nagpupugay sa inyo ng isang magandang umaga ng Friday. At hanggang sa muli, see you again the next day. To God be the glory. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Ang Panginoon ang siyang gumabay sa atin sa buong maghapong ito ng Friday. We love you in the name of Jesus Christ.